and the government is upon his shoulder. And he will be called Mighty Counselor, Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Lasting Father, Father, and Prince of Peace. Kaya, napakabuti po ng ating Panginoong Diyos po dahil unto us a child was born. Mayroon pong ibinigay na mayroon pong isisilang na anak. At dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, unto us, ibinigay niya ang kanyang anak na si Jesus. Upang tayo ay iligtas. Kaya nga Christmas ay ipinanganak si Jesus. Pero kapag Christmas, sino ba tumatanggap ng regalo? At kapag wala tayong natanggap na regalo, nalungkot tayo. Pero hindi naman natin birthday. Diba, usually po, ang tumatanggap ng regalo is yung may birthday. Thank you. Pero pag Christmas, malungkot po tayo kapag wala tayong natanggap na regalo. Kaya dito po, makikita po natin dito na mayroong gift of Christmas. The gift of Christmas. At ito dapat yung pinaka-best na regalo na tatanggapin po natin. Because, alam mo po yung mga tinatanggap po natin regalo, it's alright po, maganda po yan. Maganda po sa pakiramdam, meron tayong mga regalo tinatanggap. But the best thing that we can receive this Christmas is the gift of our Lord. At ano po yun? Binigyan niya tayo ng wonderful counselor. So kapag meron po tayong wonderful counselor na si Jesus, kapag tinanggap natin si Jesus, meron tayong tinatanggap po natin yung gift of wisdom. Because He is our wonderful counselor. So, we live as wise, not as unwise. Mas pinapuputi po natin yung buhay po natin. At this Christmas, at the end, malapit na tayong mag-January, napaaga yung ating Christmas party because hectic ang schedule. Malapit ng January, no? So, we should be, or we must be preparing ourselves for a better 2025. Kung hindi naman naging better yung 2024 natin, ito ngayon, dahil we live as wise, nagiging wise na tayo, pinabubuti natin yung sarili because we receive the gift of wisdom. And when we receive the gift of wisdom, we get understanding, we get knowledge. That's why, mas pagbubutihin mo sarili mo. Hindi tayo celebrate ng Christmas na nalululong tayo sa mga issue. Dahil minsan sinasabi nila, Christmas naman. Diba? Let's celebrate, let's enjoy life. But enjoying life with Jesus is the best Christmas. Amen? So, pangalawa po tayo, mabilis lang, short lang. Ano yung pangalawa? Mighty God. So, we do not only depend on our strength, but when we depend on God, we have the strength from God. At kapag nasa atin yung strength ng Panginoon, ay His power is made perfect in our weaknesses. Kaya, kailangan tayo, ito dapat ma-receive natin, Lord, you are my strength. At kapag ang strength natin nanggagaling sa Panginoon, mayroon mang dumating na bagyo, mayroon mga pagsubok sa ating mga buhay, we will be strengthened because of Jesus. And that's Amen. what we receive is Christmas. Amen. And pangatlo, He is our everlasting Father. Kapag sinabi natin everlasting Father, meron kang totoong tatay at forever na tatay. Kung iwan ka naman ng tatay mo, meron tayong everlasting Father. And we call Him Abba Father. And what we receive from our everlasting Father is the inheritance. Dahil kung anong meron ang tatay natin sa langit, ay ito rin po yung ating pong minamana. Diba? Kung ang tatay mo mayaman, mayroong 5 hektarya, yung 5 ngayon, paghahatian ng mga anak. Ang tatay natin, King of Kings and the Lord of Lords, pag-aari niya ang mundong ito. The whole world. Di meron tayong inheritance sa mundong ito. Di na tayo habol-habol ng mundo. Magtapat tayo sa Panginoon. Diba? Ganito po, si Jillian, dahil mabait na anak, matulungin sa bahay, kapag lumalabas kami ni Pastor
Bakit? Dahil natutuwa kami sa kanila. Merong ayos na, parang, di ba parang bigyan ko ngayong anak ko na ito kasi ang bait-bait. Gawa mo na. Di ba? Ang sipag-sipag. Ganun tayo kapag sa mga anak natin natutuwa tayo, binibigyan natin sila. Ganun din ang ating Abba Father. Wow, bagong lupin. Ganun din ang ating tatay. We receive inheritance. Meron, wag po tayong mag-alala kung wala man tayong kayamanan dito sa lupa, ano po ngayon. Pero in His perfect time, ipagkakalob yun ng Panginoon. Hindi lang yung inheritance na it's not only about material things. But the good thing is, we have peace, we have joy, we have yung magandang kalusugan. Kaya yun yung nare-receive natin. We have inheritance because He is our everlasting Father. And thus, He is our Prince of Peace. Ibig sabihin, we have security. We receive the gift of security. So we have peace in our hearts because He is the Prince of Peace. God is giving us the peace. Amen, in our hearts na meron tayong tatay na mag-provide, meron tong tatay na mag-protect sa atin. So we are always, when we receive the gift of Christmas, when we receive Jesus Christ, we are protected and we are provided. Amen. Kaya dapat yung nare-receive natin ngayong Christmas. Amen. It's not only about, alam mo, masarap naman kung may nanagis tayo, ano po. Pero mamaya, wala na yan. Parang, pag sinabon mo yung dam, right? Wala ka ng 5 days, ang bilis-bilis, ano mo. Pero kung itong gift na po na ito, kapag tinanggap po natin ng bukas sa ating mga puso, sa ating mga buhay, tanggapin natin itong mga gift na ito. Alam niyo po, our life will never be the same again. Yung buhay po natin ay mas lalong gumaganda, paangat ng paangat, pasaya ng pasaya, dahil kay Kristo. Kaya dapat yung ma-receive natin, ano po, kunin natin ito, ilagay natin ito sa puso't isip natin. This is the best gift this Christmas. We have wisdom. Pangalawa, we have the strength from the Lord. Pangatlo, we have the inheritance and we have the security. Yun ang matatanggap mo ngayong Christmas. Solve na ang Security. Solve na ang buhay niya. Wisdom, Kay strength. Kristo. Amen. So, papalain po tayo lahat ng ating Panginoon. God bless you.